Maraming po salamat. Kaya siguro mayroong yung mga sekta-sekta na pag pumunta ka dun, kagad baptismo ka, no? ano, di ba meron ganon? Basta pumunta ka dun sa church nila, agad-agad, baptismo ka. Pero ang hirap ng baptismo nga, nang wala namang kaalaman. Meron na naturuan mo na ng napakaraming katuruan, pero ayaw pa rin magpabautismo. Kumbaga. Patuloy ang pananalangin. Okay, at meron pa po dito sa atin. O, Sister Belen daw. Siya nga, dito na nga naman pala siya. Okay. Teka. Sister Susan, Praise God. Nasa nakaka-partner na lang. Okay. Okay po. Ganda ating tinalakay. Sige po. Pipray tayo. Pipray na tayo. Ito po ay, itong isiniya ni Brother Reggie, ito ay utos. Whether we like it or not, gagawin ito. Kasi utos to eh. Pero tayo, since tayo mga tao, talaga naman tayo yung low breaker eh. Talagang tayo ayaw sa utos. Magagawa lang natin yan kung may pagmamahal nga. Pagka may pagmamahal, wala namang makakapigil. Di ba? Kaya yung love talaga. Nung medyo bata pa kami, kasi nga, nagising ako na ang aking pamilya Kristiyano na. Buti nga ngayon may mga disciple eh. Disciple na pagtuturo bago pa humayo. Doon, wala. Basta sasabihin siya yung humayo ka. Kaya kami, suguda naman. Ay, ang hirap naman humayo, lalo pagka yung naka-encounter ka ng yung ubang mga pilosopo. Kaya pag nung teenager pa ako, ay lalabanan ko ng pagka-pilosopo din. Eh kung aayaw nyo, pareho tayong may utak, mag-isip kayo. Eh bakit? Eh kasi pagka yung sinasabing, nakikita mo ba yung yung ipinangangaral mo yan? Sabi ko naman bakit naman kayo? Alam na alam ninyong hindi gumagalaw yung sinasambahan ninyo. Bakit imbes na kayo ang... Tingnan mo, sabi ko, pagka may problema kayo, kagaya niyang baha, yan Diyos niyo ang inyong pinapasan? Bakit hindi niyo naiisip yun? Kaya ngayon, may mga, sabi ko, kami nga, hindi niyo ba naiisip na yung luma lang dapat ang sasambahin? Bakit kayo, yung mga nilalang nyo ang sinasambahin nyo, ano ba kaisipan ninyo? Pagka yung dumadating na ho sa punto na nagkakapaisipan na, kasi pag nahayo ka, minsan talagang mag-iinit din yung di sasabihin na lang, di patalinuhan na lang. Sige nga, isipin ninyo, parang makakalaban ka, pero dahil nga noon, walang discipleship, noong araw ho, kasi may mga kapatid akong pastor, sige, humayo ka, di barkadahan nga, wala ka naman. Kung ano lang yung naranasan mo at nalaman mo, yun ang isi-share mo, yung galing sa inyo. Wala kasing nagtuturo na gaya ngayon talagang inuupuan na tinuturuan ka. Pero nakakahayo naman ho. At ito pa ang isang mahirap, yung gusto naman nila, alam niyo kung may mahirap sa pag-disciple, ipaghayo, yung bang, kung mahirap yung umaayaw, mahirap din yung gusto, hanggang gusto lang, makinig lang ng makinig. Hindi naman na kontra, pero andyan naman, hindi man na kontra, hanggang doon lang naman, ang hirap din. Hindi, bunuin mo talaga sa panalangin. At, yun nga, sa pag-ibig, ang bagsak din isa pag-ibig. Kung hindi tsatsagain ng may pag-ibig, ano Sister Mila? Parang nasabi na nila. Talagang napakahirap. Unang-una napakahirap talagang sunod. Hindi mo rin alam yung susundin mo. Kaya napakaganda nga sa atin ngayon na tayo may pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi mahirap humayo nang wala kang alam. Hindi mo alam kung ano ituturo mo.
Kaya maswerte tayo at tayo ay nagkaroon ng ganito. Kasi nga, nung unang panahon, basta sabi, sige, humayo kayo. Pero noon talaga, kami hindi nahayo. Hindi kami nahayo noon. Nung panahon noon. Basta, nag-morning devotion kami, araw-araw, dito pa Pero talagang hindi kami humahayo kasi hindi namin alam kung anong gagawin. Hindi namin alam kung anong gagawin. Kaya mapalad ang bawat isa sa atin at tayo ay natutunan ng kung paano mag-share ng salita ng Diyos. At napakasarap naman sa pakiramdam kasi kung wala ka naman pag-ibig sa kanila, hindi naman natin ito magagawa. Talagang hindi natin magagawa. Pero sabi nga habang malakas pa, habang malakas pa tayo, gawin na natin. Kasi pagka tayo mahina na, nasa bahay na lang tayo, ano magagawa natin. At nakakatuwa rin naman ngayon na nakikita din natin yung mga kabataan, yung mga bata, na nahuhubog na rin sila. Nahuhubog na rin. Inaano ko na lang yung apo ko. Pag alam na linggo na, pag ayaw noon na sa inan niya sasabay, gusto pa sa akin. Kasi tanghali na. Tanghali na rin yung una niya. Bata pa, makikita mo na. Makikita mo na yung talagang may pursige siya. Samantalang pagigisingin ko ng papasok, hirap ako. Pero kung sinabi kong sisimba tayo, ay talaga nabalikwas. Kaya ako natutuwa. Kumbaga, dapat talaga wag nating hayaan yung mga ganong edad na mawalay. Kumbaga, kailangan dire-diretso. Kahit makulit, ay kailangan natin isama din natin sa bahay-sambahan. At doon magsisimula ang kanilang karuhuan. Isama sa sambahan. Ang magtuturo. Kailangan. Praise God. Hallelujah. Kailangan. So, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Amang banal na makapangyarihan.